Since medyo nadihado ang Denver Nuggets sa mga unang linggo ng free agency sa pagkawala dito ng ilan sa kanilang mga key player, plano nga po ng front office na bumawi sa pagkuha ng mga bagong players na pinaniniwalaan nilang makakatulong kina Nikola Jokic at Jamal Murray. At isa sa mga target nila dito ay ang point guard ng Clippers na si Russell Westbrook na inaasahan na nga pong tatanggalin sa mga susunod na araw. Yes mga idol, kahit man kinuha ni Westbrook ang kanyang player option, nakapag-desisyon pa rin naman ang front office na i-waive na lamang ito sa lalong madaling panahon. At once na mangyari yan, isa ang front runner sa pagkuha kay Westbrook ay ang Denver Nuggets na base sa ibinalgar na balita ni Shams ng The Athletic, nag-average rin naman ito ng 11 points, 5 rebounds, 4.5 assists sa Clippers last season, sapat na para magamit niya bilang kanilang 6th man at kapalitan ni Jamal Murray. Samantala, nasabi ko nga sa inyo ang nag-iisang paraan lamang upang magkaroon ang Lakers ng pagkakataon ng bagong player ay kung sakaling gagawa sila ng trade. And since ayaw ng Lakers isakripisyo dito ang ilan sa kanilang mga key player at ang kanilang future first round pick, maliliit na trade na lamang ang kanilang gagawin. At ayon sa ibinalita ng Heavy.com, isa nga sa mga trade na gagawin ng Lakers ay ang pagkuha nila sa 7-foot center ng Charlotte Hornets na si Nick Richards. Saktong-sakto rin naman sa plano ng kanilang bagong head coach na si JJ Redick matapos nitong sabihin na gusto nga po niyang gawing balanse ang lineup sa pagkuha ng bagong sentro na merong malaking katawan at kayang makipagsabayan pisikalan. Kung inyo nga titingnan ng team sa West, marami nga ditong legit na malalaking sentro kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder at maging ang Memphis, kaya kailangan rin naman ng Lakers na makipagsabayan sa pagpapa-improve ng front court. Nag-average rin naman nga si Nick Richards last season ng 9 points per game, 8 rebounds sa Hornets, kaya mapapakinabangan nga ito ni JJ Redick. Sa kabilang banda, kung parati nga kayong nakaantabay sa nangyayari sa NBA, siguradong alam nga po ninyo na si Lauri Markkanen ang huling hinihintay na pyesa ng Warriors para makabuo sila ng bagong super team. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nag-offer ang kanilang front office ng package sa Utah Jazz na binubuo ni na Moses Moody. Multiple first round picks, multiple pick swaps at multiple second round pick. Ngunit ayon sa ibinalita ni Shams, agad rin naman nga itong tinanggihan ng Utah Jazz, gayong naniniwala si Danny Ainge na lugi sila kapag nag-agree ang kanilang team sa offer ng Warriors. Hindi rin naman nga basta-basta ang player si Lauri Markkanen, gayong mapapakinabangan ito ng husto ng Warriors. Kaya upang maging patas ang trade, mas gusto nga ng Utah Jazz na makuha sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at multiple draft pick bilang kapalit ng kanilang player. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo na i-trade ng Warriors ang kanilang mga batang players at future picks para lamang makuha si Lauri Markkanen? I-comment nyo lamang nga sa baba ang inyong opinion at pag-uusapan natin yan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.